Let's go! Magandang araw mga ka-YouTuber. Panibagong araw na naman po at panibagong vlog tayo. Sa video pong ito, ibabahagi ko lang po sa inyo yung pagtatanim ko ng pechay. And 15 days na po siya pagkatapos ng ilipat na tanim. Ganyan na po siya kalaki. So pag ganyang kalaki na po ang ating pechay, kailangan po siya ng madaming nitrogen. So yung nitrogen po ay nakukuha sa dahon ng malunggay, kakwati, at sa mga dumi ng manok. Ang nitrogen po ay nagpapaganda ng mga dahon. So kailangan din po niya ng phosphorus. Ang phosphorus po ay nakukuha sa mga dayami, dumi ng baka, dumi ng kambing, dumi ng kalabaw. Ang phosphorus po ay nagpapaganda ng mga ugat ng ating mga halaman. Pag maganda pa yung ugat ng ating mga pechay tsaka mustasa, siya po ay makakakuha ng nutrients sa lupa at sa tubig. So minsan po ang dinidilig ko dyan yung pinaghugasan ko ng bigas. Maganda po kasing ipandilig yan sa mga vegetative stage, lalo na yung mga alugbati, lettuce, yung mustasa, pechay, lahat ng mga leafy vegetable, maganda yung hugas bigas. So ang ginagawa ko dyan, pagka ako'y nakakuha ng hugas bigas sa una kong pinaghugasan, tinutumbasan ko siya ng isa. Kunyari nakakuha po ako ng 1 tabo, nilalagyan ko po siya ng 1 tabong tubig. Kasi yung unang hugas bigas niya is matapang yung acid level niya. Tapos yung pangalawa na hugas bigas, kahit hindi nyo na siya lagyan, ipandilig nyo na siya. Iniiwasan ko din po na maging acidic yung aking lupa. Pag acidic po yung ating lupa, hindi niya bibitawan yung mga nutrients. Kumbaga, hindi niya i-release yung mga nutrients. So ang magiging problema po noon is madaming fungus ang mabubuhay dun sa inyong mga lupa, kasi madaming nabubuhay na fungus sa mga acidity na lupa. Pag mataas naman po yung pH level ng ating lupa, walang problema po yun. Walang problema sa nutrient absorption. Kumbaga, na-absorb kagad ng ating mga halaman yung mga nutrients sa lupa. So, hindi mabubuhay yung mga fungus. Tapos, yung pangalawang minsan na dinidilig ko dyan, pag yung aking fish amino acid, kung tawagin ay FAA. Yun po ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-ferment. Ang ginawa ko noon ay 1:1. Halimbawa, 1 kilo ng hasang ng isda. Tapos 1 kilo din po ng molasses, o kung tawagin ni pulot. Yun yung pagkain ng kabayo, yung pulot. Piniperment ko din po yun 1 month. So pag gumawa po ulit ako ng FFA, ay fish amino acid, FAA, ipapakita ko din po sa inyo kung paano paggawa nun. Yan, kung nakita nyo po kanina, naglagay po ako ng doon. Yan, dumi ng kambing. Tapos na rin po ako. Nagbunot-bunot na din po ako ng mga damo na maliliit para hindi na siya makaagaw ng mga nutrients sa ating mga tanim.
Kaya binubunot ko yung mga maliliit na damo. So yung ano po, yung dumi ng kambing, mayaman na rin po sa nitrogen. Sa pag-aabono naman po ng pechay tsaka yan mustasa na tanim ko, ang inaano ko po talaga dyan, ang ina-apply ko po yung organic. Yung nga, dumi ng kambing, tapos hugas bigas, yung FAA, fish amino acid. So, kayo na pong bahala kung ano pong gusto nyong na ipang fertilize sa inyong mga halaman. Kung gusto nyo, synthetic, yung mga nabibili sa mga agri-supply, wala pong problema dun. Ang akin po yan, organic. Maka-organic po kasi ako. Hindi ako gumagamit ng mga synthetic na fertilizer. Ayan na po, yan yung berdeng-berde yung halaman ko. Mga pechay, tsaka mustasa. So, kailangan po din ng ng sunlight. Yan. Kailangan po ng ating mga tanim yung sikat ng araw. Kasi diyan din siya kumukuha ng ng mga nutrients sa sikat ng araw. Hindi po lalaki yung ating halaman kung hindi siya nasisikatan ng araw. Tsaka kailangan din po ng 3 elemento sa ating mga halaman. Yan po yung sunlight. Kailangan maanohan siya ng 6 na oras o higit pa. Tapos, kailangan din natin ng tubig. Yan po yung isa pang element na kailangan natin halaman. Kailangan din po niya ng carbon dioxide para lumaki ng maayos yung ating mga halaman. So yan, sa video po na yan, nilagyan ko po siya ng net para iwas sa mga insekto, para hindi na po ako mag-spray na kung ano-anong mga fungicide na nakakaano sa ating mga kalusugan. Ayon kasi sa pag-aaral, masama kasi sa kalusugan yung fungicide pag ito'y nalalanghap natin. Kaya yung ginawa ko net, iwas na rin sa pag-spray. Depende naman po sa pag-spray ng fungicide kung ito ay organic. Kasi may mga organic fungicide na rin akong napapanood sa YouTube eh. So gagawa din ako nun pag may mga namimeste na rin sa halaman ko. Itatry ko siya kung maganda. Ayan, nagdilig na ako ng yan, FAA. Ayan, nakikita nyo yung aking tubig kulay brown. So mga ka-YouTuber, hanggang dito na lang po yung aking video. Kung nagustuhan nyo po, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-comment, at pakishare na rin po para sa suporta na rin sa aking channel, mga ka-YouTuber. Nag-voice record na rin pala ako dito kasi yung araw na yun may nagkakantahan dito sa sa lugar namin, kaya nag-voice record na lang ako. So hanggang dyan na lang mga ka-YouTuber. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nanonood. At ingat po tayo palagi. Bye-bye po.